Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Teresa, taga Quezon Province. Nagtatrabaho ako bilang sales lady. Hindi po ako gaanong marunong magsulat ng kwento, kaya sa pinsan ko na lang ito pinatype. Pareho po kaming subscriber at listener nyo. Iisa rin yung store na pinagtatrabahuhan namin. Kaya naman kapag break time o wala gaanong customer, ay nakikinig kami sa mga kwento nyo. May gusto lang sana akong i-share na kwento sa inyo na tungkol sa nasaksihan ko noong bata pa. Undas yon at nagdaraos talaga kami ng November 1 hanggang November 2 sa sementeryo. Nagdadala na kami ng mga pagkain at baraha bilang libangan. Noon pa yon nung hindi pa bawal ang baraha, inom at pagdadala ng pagkain sa sementeryo. Doon din kami natutulog sa mausoleo ng lolo at lola namin. Kaya paggabi ay nagtitipon-tipon na kaming magpipinsan para maglaro ng baraha. Habang yung mga magulang naman namin noon ay busy sa pagkukwentuhan. Pagkatapos magsindi ng kandila noon ay maghahapunan na kami. Saka kami maglalaro. May mangilan-ngilan din doon na natutulog na sa mga puntod ng kaanak nila. Kaya hindi naman gaanong nakakatakot magstay doon. Mga bandang alas 10 ay kanya-kanya na ng pwesto ng higaan. Nagbaon pa kami ng karton, banig at manipis na foam doon. Sinarado din namin yung mausoleo in case na may magbantang pumasok doon. May banyo naman sa loob kaya wala talagang problema kapag natutulog doon. Yun lang ay medyo siksikan kami. Kasarapan na ng tulog namin noon nang magising ako. Ihing-ihi na kasi. Pagkatapos kong umihi, nagpalinga pa muna ako sa paligid. Sobrang tahimik na at halos patay na rin yung mga nakasinding kandila. Pabalik na ako noon sa hinihigaan nang may mamataan ako sa di kalayuan. Sobrang liwanag kasi ng puntod na yon. Ang daming naapalibot at nakasinding kandila. Bago naman ako natulog noon ay walang nakasinding kandila. Sarado na rin yung gate ng sementeryo. Kaya sino pa ang papasok ng ganoong oras at nagsindi nun? Matutulog na sana ako nang makarinig ako ng may hinang boses. Yung parang mga nagdarasal. Kaya napalingon ako doon sa puntod na may maraming naasinding kandila. Nagtaka ako dahil marami ng tao doon at nagdadasal. Pare-pareho pa sila ng suot. Yun bang parang naka-hood o cloak ba ang tawag doon? Nakakapangilabot dahil nalingat lang naman ako noon saglit pero biglang dumami yung tao. Mas lalo akong kinilabutan noon nang sabay-sabay silang tumingin sa direksyon ko. Nagulat pa ako nang bigla akong tawagin ni Mama. Nagising pala siya at matagal niya akong pinagmasdan. Tulala daw akong nakatingin sa labas. Ano raw yung tinitingnan ko? Pagtingin ko ulit doon ay wala na yung mga tao. Wala na rin yung nakasinding mga kandila. Nagtaka ako noon na para bang panaginip lang yung nakita ko. Pero di ko na sinabi kay Mama dahil baka mapagalitan lang ako. Maaga pa lang noon ay pinuntahan ko na yung puntod na yon. Nagtaka nga yung mga pinsan ko kung ano raw yung ginagawa ko doon. Tinandaan ko talaga yung puntod. Pero wala akong makitang pangalan sa lapida. Nakakapagtaka rin dahil wala akong nakita ni isang tulo ng kandila. Sa isip-isip ko, ano yun? Nalinisan agad. Naglakad-lakad pa ako sa ibang puntod na malapit doon. Pero wala talagang bakas ng maraming tuyong kandila na nakapalibot sa isang puntod na naroon. Nasa bahay na kami nang ikwento ko yun kina Mama. Ayaw pa nga nilang maniwala. Pero tinanong ako ni Mama kung yun daw ba yung tinitingnan ko sa labas. Para daw kasi akong nakakita ng multo. Kinilabutan ako nang marinig ko yun. Dahil nga baka mga multo yung nakita ko. Nakakapagtaka kasi na bigla na lang yung nandoon at bigla ring nawala. Pero sabi ng pinsan ko na nagsusulat nitong kwento ko, baka hindi raw mga multo yung nakita ko, kundi isang kulto. Tinayuan ako ng balahibo noon dahil nauso nga yung mga kwentong kulto dito sa amin noong mga panahon na yon. Kung sino man yung nagmamay-ari ng puntod na yon ay baka nga miyembro ng isang kulto.
Pero hindi ko na nalaman pa dahil yun ang una at huling beses na nakita ko yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Salamat at more power sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Boss Bob. Ako si Estong, taga Samar. Madalas lang ako sumasama nung nakikinig sa channel nyo sa mga katrabaho ko dito sa Samar. At ngayon nga, hindi ako makapaniwalang maiengganyo ako magpadala ng kwento na aking karanasan. Kung may mga mali man sa Tagalog ko, ay kayo na po ang bahalang mag-ayos. Ito po'y nangyari nung binata pa ako, mga edad 15, at nakatira pa kami noon sa isang baryo dito sa Samar. Doon sa tirahan namin ay may malapit na sementeryo, kaya tuwing undas ay nagtitinda si nanay doon ng mga kandila at bulaklak. Kami naman ay naglalagay ng lamesa at doon namin pinapatong yung mga paninda naming mga chichirya at candy. May maliit kasing tindahan si nanay at malakas talaga ang mga paninda niya tuwing undas. Kaya inaabot din kami noon ng madaling araw dahil kahit gabing-gabi na ay may bumibisita pa rin sa sementeryo. Minsan ay dun pa nga sila nagpapalipas ng magdamag. Tuwang-tuwa naman kami noon dahil nauubos talaga yung mga paninda namin. Isang gabi, medyo inantok na ako. Yung ate ko naman ay kausap si nanay. Bigla daw silang may narinig noon na mahinang atungal sa loob ng sementeryo. Sunod ay nagsialulungan ang mga aso. Tumayo nun si nanay at nag-flashlight sa loob ng sementeryo. Mangilan-ngilan na lang ang mga taong naroon. Pero bigla na lang nag-aya nun si nanay na magligpit na. 11:00 pa lang yata yon. Panitanong namin ni ate kay nanay dahil parang natataranta pa siya nagliligpit. Basta daw magligpit na kami at uuwi na. Dali-dali naman kami nag-ayos ni ate nun. Pagdating ng bahay ay basta na lang niyang pinatong sa lamesa yung mga paninda at pinagsasara yung mga bintana at pinto. Nilagyan pa nga niya ng upuan sa may pinto para daw hindi yun mabuksan ng nasa labas. Tinanong ulit namin siya ni ate kung anong nakita niya. Pagpailaw daw niya sa mga puntod, parang may nakita siyang patalon-talon. Mukha raw yung aso na parang palaka dahil mahaba ang mga paa nito sa may likuran pero maiksi naman yung sa harap. Umiilaw pa raw yung mga mata nito. Parang sigbin daw yon, sabi ni nanay. Sa susunod na araw daw ay hindi na kami magpapagabi pa at baka muling bumalik yon sa sementeryo. Sumunod nga na gabi ay maaga namang naubos yung mga paninda namin. Mag-aalas 10 pa lang noon kaya nagyaya na si nanay na umuwi dahil wala naman gaanong tao na. Naglalakad na kami noon nang may bigla ba namang tumawid sa daraanan namin. Ang bilis lang noon pero nailawan namin. Akala pa nga namin ay aso. Pero katulad yon ng sinabi ni nanay. Mukhang naghahanap na naman daw yon ng bibiktimahin. Kaya naman nagdali-dali na kaming umuwi. Kinagabihan ay nakarinig na kami ng mga kaluskos. Para pa kaming sinundan nun. May kapatid pa naman kaming maliit nun kaya mas lalong natakot si nanay. Si tatay naman ay nakahanda na yung mahaba niyang itak. Sumabay pa noon na umiyak yung bunso naming kapatid na maliit pa. Masakit daw ang tiyan nito. Hindi malaman ni nanay kung anong uunahing gagawin. Hinaplusan niya ng langis ang tiyan ng kapatid namin. Pero daing pa rin ito ng daing ng masakit. Palakas naman ng palakas yung mga kaluskos. Hindi kami nakatulog ng maayos noon. Nang mawala na yon, ay tumigil na rin sa kaiiyak yung kapatid namin. Kinabukasan noon ay All Souls Day na o undas. Marami na talagang nagpupunta sa sementeryo. Pero nagkagulo noon dahil may mga nakitang buto na nagkalat sa mga puntod. May mga puntod na rin na parang sinadyang butasin. Mga bagong libing lang ang mga yon. Kaya nahintakutan ng mga tao doon sa amin dahil kumalat ang balitang may aswang at kumakain talaga yon ng laman ng tao. Isang araw
Nabalitaan na lang namin na may nakakita daw sa halimaw na yon noong undas. Paggala-gala raw yun sa mga puntod pag maggagabi na. Kaya naman napag-usapan noon sa barangay namin na kailangan mahuli yung halimaw na yon. Pero nawala na lang ito bigla. Kasabay ng pagkawala noon ay ang pag-alis din ng isang matanda na madalas naming makita noon sa sementeryo na naglalako. Sabi ni nanay, baka alaga daw noon yung sigbin. Ang sabi-sabi pa na lumalabas lang daw yon tuwing mag-uundas at palipat-lipat lang ng lugar. Sa ngayon boss, ito muna ang kwento ko. Pero may isa pa akong kwento na sa susunod ko na lang ipapadala. Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Joanna. May kwento po akong gustong iparating sa inyo na tungkol sa karanasan ng tiyahin ko na tawagin na lang nating Miana. Dalaga pa noon si tita, siguro nasa 28. Bunso siyang kapatid din na papa at naatira siya sa amin. Hindi ko makakalimutan yung karanasan na to dahil nangyari mismo ito nung undas, taong 2008. 16 years old pa lang ako noon. Hindi namin alam ang talagang nangyari noon kay tita dahil biglaan na unti-unti na pala siyang sinasapian. Ang naalala ko noon ay nagpunta kaming sementeryo noong November 2. Wala na gaanong tao at maganda ang panahon. Nagpasama akong umihi noon kay tita at parang doon siya umihi noon sa may puno ng akasya. Sobrang laki noon na parang balete. Sinabihan ko pa nga siyang magtabi-tabi pero mabilis lang siyang umihi doon at umalis. At yun nga, bigla na lang sumama yung pakiramdam niya. Sobrang init niya noon pero pinagpapawisan siya ng malamig. Pinainom siya ni mama ng gamot sa lagnat. Umayos-ayos naman ang pakiramdam niya. Pero kinagabihan noon, napansin naming tulala siya. Para daw kasing may naririnig siyang ibang boses. Pinapakinggan daw niya yon pero kakaiba ang sinasabi. Kalagitnaan ng gabi ay nagising kami sa sigaw ni tita. May tao raw sa kwarto niya. Pinailaw ni papa yung kwarto pero wala naman daw siyang napansing kakaiba. Si tita daw noon ay pabaling-baling sa higaan niya. Nang hipuin ni mama yung noo niya ay ang init naman daw noon. Kaya muli siyang pinainom ng gamot. Sabi ni mama ay umayos naman daw noon si tita kaya hinayaan na lang itong makatulog. Nagising ako ng madaling araw para sana umihi. Nakita ko si tita noon na nakatayo sa may kusina. Nakatalikod siya sa akin at parang wala sa sariling nakatingin sa kawalan. Maya-maya ay napansin ko na may tumutulo sa sahig. Naihina si tita noon pero hindi pa rin siya kumikilos papuntang banyo. Hinayaan lang niyang mapaihi doon kaya inakala kong nag-sleepwalk siya. Pinailaw ko yung kusina at nakita ko si tita na nakatayo lang talaga doon. Kinalabit ko siya at ginising dahil mukhang tulog talaga siya. Pero nagulat ako nang humarap siya sa akin. Naglalaway at namumula ang mga mata niya. Ngumisi pa siya noon na lalo kong ikinatakot. Muntikan na rin akong mapaihi sa pajama sa nakita ko. Gising si tita at hinayaan lang niyang mapaihi sa pajama niya. Tinawag ko nun sina mama. Nagtaka pa sila nang makitang andoon kami ni tita sa kusina. Lumayo ako nun kay tita dahil kinikilabutan ako sa itsura niya habang tumatagal yung pagkakatitig ko sa kanya. Yung mga mata kasi niya, yung parang unti-unting nagiging purong itim. Nilapitan ni papa si tita at tinanong kung anong nangyayari sa kanya. Pero tinulak lang nito si papa at tumakbo papasok ng kwarto. Napasukan namin siya nung naasiksik sa sulok ng higaan niya. Takot na takot. May kung ano-ano daw siyang nakikita. Maya-maya, nagulat kami nang bigla siyang tumawa. Tumingin siya sa amin noon na nanilisik ang mga mata. Sa isang iglap, nakapatong na siya sa higaan. Tumalon-talon siya doon habang tumatawa.
Kinikilabutan na talaga ako noon. Si Mama, panina ang sabi kay Papa na magtawag ng tulong. Sa takot ko, mabilis akong lumabas ng kwarto at tumakbo papunta sa mga kapitbahay namin. Halos mga kamag-anak din namin ang mga yon. Pagbalik ko ay pigil-pigil ni Papa si Tita. Bigla naman itong nagwala at ang lakas daw nito, kaya tinulungan na rin siya noon ng mga kapitbahay naming lalaki. Halos di namin maitali si Tita nang magpumiglas ito. Para siyang ibang tao. Kahit yung boses niya noon ay lumaki. Tawa pa rin siya ng tawa kahit nakatali na. Kaya nagpatawag na ng pari noon si Mama. Madaling araw na noon ay nagkaagulo pa sa bahay namin dahil sa kakaibang nangyayari kay Tita. Kahit pari noon ay hindi siya nagawang pigilan. Yung malapit na albularyo naman ang pinatawag nila. Sabi ni Mama, kahit yung albularyo ay nahintakutan din sa kalagayan ni Tita. Hindi raw basta-bastang espiritu lang ang sumanib kay Tita. Isang elementong itim na naghihiganti. Di ko gaanong naintindihan noon yung kwento ni Mama. Basta parang ganun. May galit daw ang itim na elementong yon sa mga tao, kaya may hirapan daw itong paalisin sa katawan noon si Tita. Inuwi ni Papa si Tita sa probinsya nila at doon hinanapan ng magaling na manggagamot. Mahaba ang proseso, pero gumaling naman si Tita. Kaso, hindi na siya tulad ng dati. Palagi na lang siyang tulala na hanggang sa ngayon nga. Yung parang bumalik sa pagkaisip bata si Tita. Sobrang naapektuhan daw yung pag-iisip niya at ayaw na niyang balikan yung nangyari. Para din siya nagkaroon ng sariling mundo para lang maiwasan yung takot na naramdaman niya noon. Doon na siya nanatili sa bahay ni na Papa sa probinsya. Kahit papaano ay may kasakasama doon sina Lola. Magandang araw po sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Sheila, taga Bulacan. Isa po ako sa masusugid din yung tagapainig at madalas kong ginagawang pampatulog ang mga kwento nyo. Ka-graduate ko lang po ng college ngayong taon at tambay muna ako ngayon. Hindi ko naman hilig ang mga horror noon. Nagsimula lang akong mahumaling sa mga horror channels nang maging libangan ito ng BF ko. Kaya ilang taon na rin ako nakikinig sa inyo at ito rin minsan ang bonding namin dito sa bahay. Gusto ko lang po magbahagi ng karanasan ko. Nagbakasyon kami noon sa baryo ng lolo at lola ko. Nung nasa grade school kasi ako ay madalas pa ako umuwi kina lolo noon. Kaso ay nasa kabilang baryo pa sila nakatira. Nagkaroon ng krisis sa pamilya kaya naibenta ni lolo yung sakahan nila at doon na lumipat sa ibang baryo. Nung mag-high school naman ako ay hindi na kami nakabisita pa. First year college ako noon nang muli kaming magbakasyon doon sa bago nilang natirhan. Dito lang yon bago mag-pandemic. Mag-uundas noon at kakamatay lang ng lola ko ng taon ding yon. Kaya nagpa siya si nanay na umuwi muna kami ng undas. Sa bagong tirahan nila ay may malaking puno ng mangga. Nasa gilid yun ng bahay at kitang-kita yon kapag nasa silid ka. Pagdating pa lang namin noon ay binilinan kami na huwag maglalagi doon dahil mariit daw ang punong yon. Wala nga daw nangunguha ng bunga noon kahit naglalaglagan na ang mga yon. Kaya iwas na iwas akong mapunta. Hindi ko rin magawang tumingin ng matagal dahil nakakakilabot talaga ang aura ng punong yon. Pakiramdam ko noon ay may bigla na lang lalabas na kung anong nakakatakot. Nang mag-November 1 na ng gabi, nagsindi na kami ng kandila sa labas ng bahay. Sa gilid, sa harapan ng bahay at likod ay may itinayo at sinindihan kaming kandila. Sakto noon, magpapalit ako ng natunaw na kandila sa gilid ng bahay. Nang may mapansin akong may puting telang nakalutang malapit sa puno ng mangga. Akala ko nung una ay may sinampay lang doon na kumot. Pero nang tingnan ko mabuti ay hindi yun kumot kundi parang bestida. Sa isip ko,
Sino namang magsasampay doon ng bestida? Nakakatakot naman at para ka akong white lady. Pero dahil nga undas, ay baka sadya nilang maglagay ng ganoon. Nagmadali pa akong pumasok ng bahay, natatawa-tawa pa. Tinanong ko kung sino ka akong nagloloko ang naglagay ng bestidang puti doon sa may puno. Effective ka ako ang pananakot nila. Nagtaka naman yung mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan ko na tumingin sa akin. Pati nga si Lolo ay nagtanong kung anong bestida. Hindi raw sila naglagay ng kung ano-ano sa may puno, lalo at undas. Kinabahan ako sa sinabi ni Lolo. Nagmadali akong pumasok doon sa silid. Sumunod din yung mga pinsan ko. Sinilip namin yung puno ng mangga. Wala na doon yung bestidang sinasabi ko. Inakusahan ko pa sila noon na tinanggal nila yon. Pero wala daw ni isa sa kanila ang lumabas ng bahay. Doon na talaga ako kinilabutan. Pinaglololoko pa ako ng mga pinsan ko na baka totoong white lady daw yung nakita ko. Lalo na at Halloween at araw pa ng mga patay. Nakapagtataka lang talaga na bigla na lang yung nawala kung hindi nga yun white lady. Sabi ni Lolo, hindi raw imposible na totoong white lady yung nakita ko. Tirahan daw kasi talaga ang punong yon ng mga puting elemento. Ito lang po sir yung maikling kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Hello po sir at sa mga nakikinig. Ako si Bernard. Binata pa ako na magiging gwardiya sa isang pribadong sementeryo. Nung una ay nakakatakot talaga, lalo na pag malalim ang gabi at kailangan pa munang rumonda sa buong sementeryo bago pumirme sa guardhouse. Minsan kasi ay may mga loko-loko ring nagpapaiwan doon sa loob at kung ano-anong ginagawa sa mga puntod. Nung mag-uundas ay sobrang abala talaga ako, lalo't marami ring pinagbabawal na dalhin sa loob. Pero meron pa rin talagang pasaway at nagdadala ng mga pinagbabawal. Kaya hanggat maaari ay maya-maya kong nililibot ang bawat puntod na may bisita. Nang kumunti na yung mga tao, saka pa lang ako noon nakakain at nakapagpahinga. Sa susunod pa na umaga yung kapalitan ko. Magdamag talaga ako nagbantay noon. Habang naghahapunan ako noon, ay may napansin akong dumaan sa harapan ko. Medyo nakayuko ako noon kaya hindi ko nakilala kung sino. Basta, naka-uniform din siyang pang-secure. Akala ko pa noon ay pumasok na yung kapalitan ko. Sa isip ko ay napaaga naman siya. Kaya binilisan ko na rin yung pagkain para makausap siya. Ang pinagtaka ko lang ay hindi niya ako kinausap o pinansin man lang. Dire-diretso lang yung naglakad papasok ng sementeryo. Hinanap ko siya noon. Pero kahit inikot ko na yung buong sementeryo ay hindi ko siya nakita. Baka ako hindi ko lang din napansin yung paglabas niya. O baka hindi ko yun kasamahan at bumisita lang sa kamag-anak sa loob. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon Sir Bob. Baka rin na malikmata ako at napagkamalan kong kasamahan. Pagkatapos kong maglibot noon ng mga bandang alas 10 ay bumalik na ako ng guardhouse para sana magpahinga. Kaso lang, malayo pa ako noon ay may naaaninag na akong tao sa loob ng guardhouse. Nagpapasalamat pa ako sa isip noon dahil kung andun na yung kapalitan ko ay makakaidlip ako. Pero pairamdam ko noon ay nanlaki yung ulo ko nang paglapit ko wala na yung nakita kong guard. Panay pa yung tawag ko noon ng pre dahil baka andoon lang siya sa paligid. Pero mahina akong napamura nang hindi ko siya nakita. Sinabi ko pang wag na siyang maipagtaguan sa akin at medyo inaantok na ako. Nilakasan ko na rin yung pagmumura ko noon para tigilan na niya yung panluloko sa akin. Pero nanindig na lang yung balahibo ko nang walang nagpakita sa akin. Pumasok na ako sa loob ng guardhouse noon. Pairamdam ko ay giniginawa ko na di ko mawari. Noon lang talaga ako kinilabutan ng ganon. Sa ilang taon ko nagbabantay ay noon lang ako nakaranas ng pakitaan ng multo. Kung multo talaga yung nakita ko.
Akala ko noon ay huling paramdam na, pero hindi pa pala. Nakaidip na ako sa sobrang antok nang may narinig akong parang naglalakad. Pabalik-balik yon at mabigat yung mga yabag. Naalimpungatan ako noon dahil akala ko ay umaga na. Pero pagdilat ko ay sobrang dilim pa rin. Hinanap ko kung saan nanggagaling yung mga yabag. Wala akong nakita dahil madilim talaga yung paligid. Inilawan ko pero sobrang tahimik. Walang katapusang pagmumura ang nagawa ko at kinilabutan talaga ako ng husto. Hindi ko alam kung uuwi na ba ako o mag-i-stay doon. Nang i-check ko yung oras, mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw. Kaya pinasya kong maghintay pa ng 3 oras. Hindi ko nakako papansinin yung nadidinig at nakikita ko. Talagang ang minumulto ako noong mga oras na yon. Siguro ay kabaro kong gwardya dahil ang alam ko ay namatay doon yung dating nagjo-duty. Nabaril yata yon dahil may nagbantang pumasok sa loob at nanlaban. Noon pa yon nung di pa gaanong maayos yung pader na bakod bago ako makapasok bilang gwardya doon. Pero di ko naman inaasahan na sa akin siya magpaparamdam noong mga panahon na yon. O baka nagkataon lang dahil undas at siguro ay walang nakakaalala sa kanya. Ayon sa kwento ng mga kasamahan ko, mag-uundas din kasi nang mamatay yung gwardyang yon. Doon ako mas lalong nanlamig at kinilabutan dahil sa naalala kong kwento. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat pala sa mga kwentong ina-upload nyo. Isa kayo sa mga pantanggal antok ko kapag nag-duty. Sa ngayon pala ay gwardya pa rin ako pero sa isang building na dito sa Makati.